back. So in today's video guys, meron tayong dalawang sasaguting tanong. Pinagsama ko na sila kasi parehas ng topic and maganda rin nang i-combine natin sila para minsan na yung discussion natin. Yung unang tanong sabi, Sir, kapag single po ba mag-apply ng study permit, pwede mother ang isama? And yung next na question, mag-apply po ng international student sa Canada ang anak ko, pwede niya kaya madala ang partner niya? LGBT daw po kasi. So, both of these questions are pertaining to dependents or kung sino ba yung pwede mong dalhin dito sa Canada na dependents mo pag mag-international student ka. So, as per IRCC guys, para masagot na natin kaagad yung tanong natin, ang qualified lang for dependents or yung mga pwedeng mag-accompany sa'yo as an international student pagpunta dito sa Canada would be your spouse, your partner, common law partner, or your dependent children. So, ganyan i-discuss natin tong spouse tsaka yung dependent children in detail sa later part ng video natin. Pero to quickly answer yung first question natin na pwede daw ba yung mother niya yung dalhin niya as a dependent pagpunta niya dito kasi nga single siya. Unfortunately no, hindi mo siya madadala as dependent, pero pwede mo pa rin naman siyang madala as a visitor visa. So pwede mo siyang, pagdating mo dito sa Canada as international student, pwede mo siya invite as a visitor visa. So pwede naman yon. Pero unfortunately, kapag ganun yung ginawa ninyo, hindi siya makakapag-work during that time. So magvi-visit lang talaga siya. Pero still, at least madadala mo. Yung question kasi, feeling ko, ang tanong talaga niya is, pwede bang gawing OWP or Open Work Permit yung mother niya? So, yun nga, sabi ko, hindi siya pwede. So, para sa mga nagtataka, no, para saan itong mga dependents na to? So, dito kasi sa Canada, guys, kapag nag-international student kayo, Canada is actually very generous enough na pwede mong dalhin yung mga dependents mo. Yung, sabi ko nga, yung spouse tsaka children mo. Yung spouse mo kasi, while you're studying, pwede siyang mag-work dito openly. So, makakakuha siya ng open work permit. That means wala siyang restrictions sa number of hours, sa papasukan niya na employer, hindi siya nakatali sa EISA and whatsoever. So, hopefully, that answers the first question. So, ngayon guys, no, balikan natin yung second question din sa spouse, tapos pag-usapan na rin natin yung children kung sino ba yung pwede. Pero before that guys, alam niyo naman na routine natin. So on the way ako sa work, ayan na yung work ko, papasok na ako. So I've learned my lesson, naka-gloves na tayo ngayon. So today is -2 lang naman, so it's not too bad. So yan, pag-usapan natin mamaya-maya yung second half ng video natin. Let's go! So ayan guys, tapos na yung work ko. And ngayon pag-usapan naman natin kung sino yung pwede ninyong dalhin na children tsaka spouse ninyo or partner ninyo, kasi hindi lahat yan magko-qualify for that. Umpisaan natin dun sa anak ninyo na pwede nyong dalhin. As per IRCC, ang requirement nila, dapat yung children mo is under 22 years old. So that is 21 years old and 11 months and 30 days or 365 days. So hindi pa siya nag-turn ng 22. And one more thing, para makuha mo siya as dependent, dapat single siya or wala siyang spouse or wala siyang partner. Ngayon, paano naman kapag more than 22 years old na yung anak ninyo? So pwede pa rin niyo siyang dalhin as long as ma-meet yung dalawang criteria. That is, number 1, dependent pa rin siya sa inyo financially, and dapat yung pagiging dependent niya sa inyo is due to mental or physical mga conditions. So yun, pag na-meet ninyo yung dalawang yon or nag-qualify siya sa isa sa mga yon, pwede ninyong dalhin yung anak nyo dito as visitor or as a study permit holder din, yung tinatawag nilang SP minor. Kasi guys, kung hindi nyo alam, ang grade 1 hanggang high school dito, grade 12, ay libre ang pag-aaral nila kapag sa public school. Pero syempre kapag magpa-private school, medyo malaki-laki din yung tuition fee ninyo. So now let's talk about your spouse or your partner. So to answer the second question, so dito kasi sa Canada guys, ina-acknowledge nila ang same-sex couples or nire-recognize nila. So kahit na same-sex yung mag-partner, pwede pa rin kunin ng international student yung kanyang same-sex partner. That's totally fine.
Ngayon, kailangan din nating i-classify yan into spouse tsaka common law partner. Ano bang ibig sabihin itong dalawang to? Yung spouse, generally ginagamit yan sa mag-asawa or yung legally married. Yung namang common law partner, it's a term here in Canada wherein kapag kayong mag-partner ay nagsasama na sa iisang bubong or nagko-cohabitate na kayo for at least 1 year, magka-classify kayo as common law partners. Kasi dito sa Canada, napansin ko, no, matagal muna silang magsasama bago talaga sila ikasal. Kaya meron yung CLP kung tawagin. So kung kayo ay magkasama na for at least a year sa iisang bubong, pwede kayo mag-qualify as common law partner. Mapa same sex or different sex yan, that's totally fine. Pero meron lang konting disclaimer doon sa mga CLP, no? Kasi unlike sa mga married na papakita mo lang yung marriage contract, for CLP actually kailangan mo mag-present ng mas madaming documentation like an affidavit of cohabitation, ganyan. So maglalagay ka ng exhibits kung saan ipapakita mo sa visa officer na talagang magkasama kayo sa isang bubong. So proofs like siguro may joint bank account kayo na same address, or meron kayong bahay na nasa same address kayo, identifications na same address, and so on and so forth. So wala namang binanggit si IRCC na strict na proofs kung ano yung mga ipipresent ninyo. So be creative. Kung ano yung kaya ninyong i-present na proof na magkasama kayo sa isang bubong, then be it. And the most important part for the spouse and common law partner, for international students, para masama ninyo yung partners ninyo dito sa Canada, dapat mag-qualify kayo sa tatlong to. Number 1, dapat meron kayong valid study permit or applying for one. Number 2, dapat mag-enroll kayo sa DLI or Designated Learning Institution. And number 3, dapat yung program ninyo is PGWP eligible, or ito yung tinatawag nilang Postgraduate Work Permit eligible na mga programs. Kasi may mga DLIs guys na hindi nag-o-offer ng PGWP eligible program. So for example, tinig mo tong program, after that hindi ka mabibigyan ng PGWP ni Canada. So in those cases guys, hindi nyo pwedeng dalhin yung common law partner ninyo or yung asawa ninyo papunta dito sa Canada for an open work permit. Pero pwede nyo silang kunin under a visitor visa. So yun yung main difference nun. Pag hindi nyo na-meet yung tatlong yon, pwede nyo dalhin yung partner ninyo as a visitor visa. Pag na-meet nyo naman, pwede nyo dalhin as an open work permit holder. So i-summarize lang natin guys kung sino yung mga pwedeng dalhin na dependent ng isang international student. Number 1 is yung mga partners nyo, common law partner or married, as long as ma-meet nyo yung tatlong eligibility criteria. And number 2 is your children. So kung ang tanong niya naman ay pwede ba yung kapatid, hindi po pwede ang kapatid. Pwede ba ang uncle? Hindi pwede ang uncle. Pwede ba ang magulang or grandparent? Hindi pwede in terms of accompanying you in Canada's international student. Sabi ko nga, kung parents ninyo gustong pumunta dito, pwede naman, pero under visitor visa. Kung kapatid niyo, pwede nyo rin silang invite under visitor visa, and so on and so forth. So yun lang muna guys for today's video. If you have any more questions about international student or buhay sa Canada in general, just let me know. Comment lang kayo sa baba, and malay natin kayo po yung mapili natin sa next video natin. And yun guys, thank you so much for watching. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused sa inyong mga goals. Ayan, see you sa next vlog guys. Bye bye.